Tahimik pa rin ang Philippine National Police sa gitna ng mainit na batikos at panawagang managot ang mga sangkot na opisyal sa iligal na pag-aresto at sa pilitang pagpapadala kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague, Netherlands noong Marso 11. Isang hakbang na mariing kwenisyon sa inilabas na paunang ulat ng Senate Committee on Foreign Relations. Batay sa paunang report ng Senate Committee on Foreign Relations, iginiit ni Senator Amy, chairman ng naturang komite, na politically motivated umano ang pag-aresto kay Duterte. Sa inilabas na rekomendasyon ng Senado, kabilang sa mga pinakakasuhan sina DOJ Secretary Boying Remulla at DILG Secretary John Vic Remulla. Pinangalanan din si PNP Chief General Romel Marbil, PNP CIDG Chief Nicolas Torre, at Special Envoy Marcos Lacanilao para... Nako, ito na yung sinasabi ni John Vic na group effort. So yan na yung grupong nagpalipad kay FPRRD sa The Hague. Sayang, hindi kasama yung amo nila. Masampahan rin ng kaso. Pinakakasumhan si DOJ Secretary Remulla dahil sa paglabag sa Republic Act 319 o Anti-Graft and Corrupt Practices Act for sanctioning or causing an invalid administrative arrest against Duterte, usurpation of judicial functions, grave misconduct, and conduct prejudicial to the best interest of public service. Pinakakasuhan naman si Interior Secretary Remulla ng arbitrary detention, violation of Republic Act 319 for inducing or persuading General Torre or General Marbil to perform an act in violation of law, rules and regulations, or an offense in connection with the official duties of the latter, grave misconduct, and conduct prejudicial to the best interest of public service. Arbitration detention, violation of 319, grave misconduct, and conduct prejudicial to the best interest of public service laban naman kay PNP Chief Marbil. Mahaharap din si General Torre ng 2 counts of arbitrary detention para kay dating Pangulong Duterte at dating Executive Secretary Salvador Mejaldea. Paglabag sa Republic Act 7438 matapos na pagbawalang bisitahin ni BP Sara ang ama nito at presahang pag-iwan ng mga abogado kay Duterte. Paglabag rin sa Republic Act 319 o pagsunod sa mga kautusan ni na General Marbil at Interior Secretary Remulla, grave misconduct and conduct prejudicial to the best interest of public service. Habang inirekomenda rin ang pagsasampa ng kaso laban kay Special Envoy for Transnational Crimes Ambassador Marcos Lacanilao sa ilalim ng usurpation of official functions sa ilalim ng Article 177 ng Revised Penal Code, false testimony sa ilalim ng Article 183 ng Revised Penal Code at conduct prejudicial to the best interest of the service. Nauna nang nabatikos ang pamahalaang Marcos Jr. sa ginawa nito sa dating presidente ng bansa nang abandonahin ito si Duterte sa kamay ngayon ng mga dayuhan. Sa kabilang banda hanggang ngayon patuloy pa rin ang mga protesta ng mga Pilipino mula sa iba't ibang dako ng mundo dahil sa mga nakitang paglabag na ginawa ng pamahalaan sa karapatan ni dating Pangulong Duterte. Nako, bilis ng karma. Tingnan ko lang kung malusutan nyo pa yan. Dito natin mapapatunayan kung may hustisya pa dito sa Pilipinas. So tingnan natin kung sasampahan nga ng kaso. Okay, so ito yung mga intense moment during the arrest kay former President Duterte. You better go back to them and have the legal. I am a citizen of this country, a former president, and you show me a piece of paper and you're asking me to go with you. Now that you're asking, sir, for the basis of the warrant, the ICC had issued a warrant pursuant to Article 25(3)(a) of the statute for crimes against humanity and pursuant to Article 718 of the same statute for murder, sir. You have to kill me to bring me to Hague.
You will just have to kick. Kung hindi ako papayag, kung kakampi ka dyan sa mga puti, you better go back to them and have the legal, I am a citizen of this country, a former president, and you show me a piece of paper and you ask me to go with you. And I want to ask you, sir, if you understand this right. Of course, coming from you, very clear. Now that you're asking, sir, for the basis of the warrant, the ICC had issued a warrant pursuant to Article 25(3)(a) of the statute for crimes against humanity and pursuant to Article 7(1)(a) of the same statute for murder, sir. For you to choose three people, nobody here. Chartered by. Chartered flight from. So we will our president. Sir, we need to know this information where you are bringing. Wala sa pay-grade ko yun. Article 59. Bakit hindi yan magawa-gawa? Larry, you will That's go for precisely the point that I'm saying. That's Ano precisely naman yan? the Huwag kayong mag-ano, huwag kayong, please, bawal The right to naman. counsel is something that has to be observed Right to counsel. and Huwag respected. kayong umawa kung sila nakipagkakasal. Huwag kayong, kasi lawyer. Nung ini-invoke ni Attorney Delgra, yung Article 59, ayan o, bigla siya nilipitan ni Torre at hinihila para bang pinipigilan magsalita. Wag mo ano yung lawyer. Huwag mo hawakan yung lawyer. Huwag mo hawakan. Yung mga Huwag mo hawakan yung nanay ko. tanongin ko kayo, anong kasalanan ko? Matanong nga. Kayo, nandito kang kailan. Dito, tanongin kita. Ayan o, yung Anong umiiyak kasalanan na ko? pulis. Ako na yung anak ko. hihilain mo yan. Hihilain mo yan. Ako maniwala ka, hihilain mo yan. Hihilain. Hilahin daw. Self-committed. You have to kill me to bring me to Hague. Self-committed. Ang anak mo, pupunta dito. Yes, sir. Hindi pa pasukin, sir. Hindi ninyo, ikaw, Yes, sir. hindi mo Upon my order. sinipili mo pinapatok. Yes, sir. Upon my order, sir. Ang sabi ko, Nako, doon pa lang sa ayaw niyang papasukin si VP Sara, eh di ba anak? Abogada pa. eh, They can visit you at your detention center, sir. Ma'am, doon lang ako sa rollout po ng bigas para bukas. Ano po ang reaction ng Palace, ma'am? Dahil merong exemption na binigay ang COMELEC last Friday. It was signed already. But then po, sinasabi kanina ni Chairman George Garcia na they're waiting for the DA to have clarification with them kasi as far as they know, yung reso po na parang inilabas nila last Friday, sumasaklaw ng condition that says May 2 to 12 po, hindi siya applicable ang exemption. Okay, sabi nga po sa atin ni DA Secretary Kiko Laurel, nag-apply po sila ng exemption, nabigyan naman po sila. So ang hinintay, sa buong kadiwa po ito, exempted po.
So ang hinihintay na lamang po natin ay ang patungkol po sa LGU. Well, anyway, ang good news po, bukas po ilo-launch sa Cebu ang nasabing 20 pesos at lahat po, benting bigas meron na. Okay? At sa Cebu po, hindi lamang po vulnerable sectors ang makikinabang. Sa araw po, bukas po sa bukas. Bukas po lahat ay pwede pong mag-avail sa Kadiwa stores sa Cebu. Hindi po pili, kundi lahat po na maaaring mag-avail po nito ay allowed po. Hindi po ito limited lamang sa vulnerable sector. Ma'am, I do not know how the palace reacts. Ang tanong dyan, gaano ba karami yung Kadiwa stores na yan? Paano yung mga kababayan nating hindi abot yung Kadiwa store? O malayo sa kanila? Baka naman ang makikinabang lang dyan, yung mga nasa bayan. Yung tipo mamamasahe ka ng 40 pesos or 50 pesos para makabili ng 20 pesos na bigas. Yes, because kanina sinabi niya na tomorrow wala pong problema because May 1 pa lang. But May 2 to 12, parang clear nila na baka kung maaari daw ay gawin na lang ang rollout kahit sa buong Pilipinas right after election. I don't know what the palace would react on this one. Sa buong Pilipinas po? Ang sabi ni Attorney Garcia po, kanina nang in-interview siya. After election na lang. Kasi yung nga pong sinasabi nila on the reason na binigay nila for the exemption, May 2 to 12 lang po, ma'am. What? Kung yun po ang magiging panukala at polisiya po ni Omlet Chair, tayo naman po itutugon. Nakadepende pa pala sa COMELEC. Kanina, confident ka, lalabas na. I-roll out na yung 20 pesos na bigas Sabi po ni Vice President Sara Duterte sa isang interview sa kanya na siya ay kasama dun sa ICC list po ng mga may kaso doon, kagaya ng kanyang ama. At ito po ay kinumpirma din ni Presidential Sister Senator Amy Marcos. Sabi po ni Senator Amy, yung nakita nila nung una nasa huli yung pangalan ni Bibi Sara, pero ngayon after a few days may report na parang uunahin na siya. Any comment po from the palace at kayo po, ang Malacanang po ba ay hihingin din ng tulong ng Interpol para sila po ay maaresto? Uunahan ko na itong si Auntie Claire. Malamang itatanggi na naman yan, sigurado ako. Sa lukuyan po, ang inyong katanungan ay very hypothetical. So wala po kaming masasabi patungkol po dyan. At we are not dealing directly with the ICC. Kung meron pong katanungan, mas maganda po kung makikipag-usap sila sa ICC. Wala po tayong anumang impormasyon mula sa ICC. So wala pong information ng government kung kasama sina BP Sara, Senator Bongo, Senator Bato de la Rosa, yung mga dating ilang police officials, nakasama po sila doon sa kaso against FPRRD. Kung saan po nakuha ng Vice Presidente ang kanilang impormasyon, mas mabuti po sana kung sa kanila kukunin. Dahil sa panahon po ngayon, wala po kami masasabi patungkol po dyan. Next question, Philstar. Good morning, or good afternoon. Local officials from Bulacan are urging a deeper probe into the deals of the Villar-owned Prime Motor, which has been... Mukhang tipid na tipid yata sagot ni Auntie Claire Dahil siguro bumulusok ang trust rating ng kanyang amo, naniniwala silang lalo pang bubulusok pag nagsalita pa siya na nagsalita.